siyang magagaling nga maghilimay ng salita ng Diyos. Diba? Marami. Kagaya ni Jenica, kahit medium siya, pero pagdating sa kagaya ng mga pag-minisyon namin nga kailangan hindi lang ako. Dahil minsan kasi, hindi naman kami lahat nga masama-sama namin sila, kami lang dalawa, kailangan hindi rin lahat sa akin dahil minsan kasi maubusan din ako ng lakas dahil nauna, lalo na kung iba-ibang tao. Mahahawakan ng mga tao, hindi lang nga kagaya natin nga tumatanggap ng salita ng Diyos. May iba, gusto ko, yung iba, galit. Kasi may iba kasi hindi mo alam nga, ibang reliyon na pala sila. Tapos magkaroon kami ng salitaan, pero sabi naman ng Biblia, wag natin daanin sa away. Kailangan natin daanin natin sa pag-uusap ng gaya ng mga gagawin din natin nga may alam na tayo. Kaya laging maging mga hinahon tayo sa paliwanag, kung ano dapat ipaliwanag. Hindi yung isisingit natin talaga. Kasi sa pananampalatayang ito, bihira lang ang mga taong tumatanggap. Dahil bakit? Una-una, sabihin lang namin nga ang Diyos ay nakausap namin, anong sabi nila? Hindi nga. Sakit isipin na nakakausap namin ang Diyos sa pamagitan ng isang propeta o isang medium. Ang sabi, hindi nga, para kaming tinutuya. Kaya lang, kailangan lang din nga ipaliwanag mo sa kanila. Gaya lang sinabi ni Ariel, nga ang Diyos ay buhay. Nga kahit anumang oras, maaari natin makakausap yan. Yan ang hindi na-accept ng tao. Kahit ibang mga reliyon, maliban sa Espiritista. Dahil tayo ay sumisamba sa banal, sa Espiritu sa katotohanan, at alam din natin na ito po ang itinuturo sa Biblia kung anong klaseng reliyon ang ating pagsamba. Di ba, naturo naman, siguro nabasa naman ito. Basahin ko lang ulit sa inyo, no? Dahil, di ba, una yun, nabuksan namin sa inyo, yung Juan 4:22 at hanggang 23. 24. Yun po, ito po itinuturo talaga. Hindi kami, sabi nga lang dito sa nasusulat, hindi kami nagsalita ng sariling hindi. Talagang galing sa Biblia. Sabi niya dito, sa 23 na no, para diretso na tayo ha. Datapwat dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinailangan magsisamba sa Diyos, Espiritu at katotohanan. Malinaw po yan. Kasi sinasabi ng Panginoon Jesucristo nga magsamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Pero alam naman po natin, dahil nga marami nga yung mga sikta, marami mga reliyon nagsitayuan, kanya-kanya sila ng hindi ko lang alam kasi dahil nung may idisya ako, may rewind ko lang, hindi man ako nakarinig ng ganitong sikas. Ang palagi ko lang narinig noon, kasi bata pa kami, idisya na kami, dahil lahi ng idisya eh. Yun lang yung sinasabi doon nga sa unang Korinto 12:17 nga tayo ay sama-samang sangka. Yun lang po nga ang marami kong marinig at saka yung iilan lang po. Hindi kagaya natin nga sabi nga ng iba, huwag nyo basahin ang kaban ng tipan ng padiretso dahil daw maluluko, mahibaliw, hindi po po yan. Lalo na po ang mga sulat ng mga apostol. Yan ang mga katotohanan ang nangyayari sa buhay nila. Nga dapat maibasa ng tao at maging tularan natin. Diba? Dahil sila ay nagtagumpay sila eh. Kaya lang ang pagsunod sa Diyos, marami nga lang talagang problema. Ang problema lang kasi nito, kung tutusin, yung mga dating nating mga gawa, hindi na natin gagawin pa. Dahil bakit? Gaya ng nasubrahan ka sa bisyo, nasubrahan ka sa saan ka pumunta, wala ka ng panahon sa Diyos. Kaya talaga ang tao mahirapan. At kailangan maalis yan. Lalo na po yung pagsusugal, pag-iinom, pagsasayaw. Hindi na po dapat kailangan yan. Kasi ayaw ng Diyos na gano'n. Kaya kailangan po tayo, kung magbago lang tayo, kaya na ginagawa ko sa buhay ko, nang nakilala ko na ang totoong Diyos na buhay,
Ang ginawa ko, pinalis ko. Dahil bakit sabi ka nila, hirap. Talagang mahirap sa umpisa, lalo na yung araw-araw ka uminom. Araw-araw ang saya, napakahirap. Lalo na yung tong eats, ang sarap. Kahit wala kang kain pwede talaga sa akin yan, walang kainan. Kaya lang, mahirap talaga magtanggal ng pero kaya talaga. Pero, hindi pala matanggal yan kung hindi ka na talaga nasin ng sobrang paghihirap. Gaya na magkaroon ka ng karamdaman. Pero doon ka na magkaroon ng pangako Ama, basta, pagalingin mo lang ako, Panginoon, ayoko nang ayoko nang magsusugal. Ay, Diyos ko, 2 bisis ko yan ginawa. Nung malubha ako, nagkasakit ng 40 edad ko. Di ako nakalakad ng 4 na buwan, parang mamamatay na ako. Pero nang pinangako ko sa Diyos, pinagbigyan ako doon. Binuhay ako. Mga 5 taon, wala nang bisyo. Nagaya na naman. Kumbaga nahatak na naman kasi walang simba Diba, walang pagsamba. Yun lang. Pupunta lang sa sambahan. Sasabihin lang alis. Kasi hindi na ako nagsasamba ng bisya. Kaya, nagpilunti rin ako nahiga na magbibi. Yung pangalawa, noon ako nagbago. Kasi inisip ko, patay na talaga ako nito. Hindi na talaga ako pwede pang pagbigyan ng Diyos pangatlong pagkakataon. Kaya nang nakita ko itong katotohanan na ito, nagpa-promise ako talaga sa Kanya. Kaya kung ano man ang aking mga gampanin, dahil isip ko, siguro, binuhay ako ng Diyos, baka mayroon pa akong papel na gampanin sa ibabaw ng lupa. At saka hindi pa ako nakaranas ng ganitong pananampalataya, kaya nung nakita ko ito, talagang nagkaroon ako talaga ng pagbabago at saka pananampalataya. Nagkaroon ako ng pag-asa. Nga hindi ko naman hinangad ng yaman, at least tama lang sinabi ng kapatid Ariel, ang hangarin natin yung maging malusog tayo. Nga ano man mangyari, nandyan pa rin ang Diyos umaagapay sa atin, lalo na sa ating panahon ngayon. Dahil unti-unti na talaga ngayon maranasan ng tao ang lupit at hagupit ng dakilang Ama. Tingnan mo, kahit anong gawin natin sa ibang bansa, marami na pong mangyayari. Kaya bilang tayo ay nakakaalam sa katotohanan, nagbalik loob sa Diyos, nagkaroon tayo ng pag-asang muli nga itong mga panahon na itong mga trahedya ngayon nga maiwas tayo. Kung hindi man tayo maiwas kasi kagaya ng Luzon, kung sakaling mabigyan ito ng kaparasahan ng Diyos, hindi tayo magkahama. Diba? Yun ang mga panalangin. Pero ganun pa naman, sabi ng Panginoon, huwag tayong manalangin mga para sa sarili lang natin, kundi pangkalahatan. Dahil kawawa rin naman, diba? Kaya kung tutuusin lang sana, mahikayat natin ang lahat ng tao nga magbalik loob sa Diyos. Kasi yun ang mga gawing pakil namin hahayakatin namin ang tao na magbalik loob sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay ang kaligtasan na lahat. Kaya itong alisin ng Ama, kahit anong oras man, kung nakita niya ang buong Pilipinas magkaroon ng lahat ng pagbabago at magkakaisa, lalo na po sa ating mga gobyerno ngayon, na naipasok na rin ang gobyerno ngayon. Talagang ang gobyerno naman talaga una ang nagpagtulo sa mundo sa Pilipinas na ito. Dahil sa yaman. Kaya sana hindi man natin maranasan nga ang pangako ng Ama na magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas, pero maranasan naman natin sa ating mga apo. Kaya sana itong mga natagpuan ninyong pananampalatayang ito, huwag na po kayong mag-atubili pa. Ang kailangan natin niya maging magpursigi tayo nga manalangin, maging tapat na po sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang nakakalam sa ating mga gawa. Kahit anong lihim pa, alam ng Diyos yan. Makapaglihim tayo sa mga tao, pero alam ng Diyos yan. Ano ang ating mga gawa. Yun po ang ating dinulog sa kanya gabi-gabi. Maaari natin kausapin. Kahit nakahiga nga ako, minsan kung nakahiga ako, nag-iisip ako sa Ama, kung ano, bigyan mo ako ng solusyon. Lalo nang naibanggit ni Ariel, ang hangga. Hindi ka maniwala. Buhat ng nasira ang sambahan sa hangga na hindi na kami nag-ebanghelyo. Walang gabi, hindi nagtao. Gabi. Tama yung sinasabi. Wala lang ilaw. Dahil totoo yan.
Dahil Wala din nung umalis wala kami. ng mga, kahit hindi man sila sumasamba, at least naririnig nila yung mga ebanghelyo ni tatay noon at mga ebanghelyo namin. Hindi man kami pinaniwalaan, pero ang mahalaga, nakapag-push out kami sa harapan nila. Nga, kahit hindi sila naging umarap sa amin, kasi dikit-dikit yung bahay, di ba? O minsan nagmamay kami. So, Kaya ibig sabihin, meron din pa rin silang mga salita nga na Sa linggo. Kaya, May, sa linggo lang nila ginagawa. sikapin ko nga, Wala na siguro hindi pa tayo. oras, pero alam ko naman nga maitayo ko muli ang hangga. Dahil Salitahan una pero walang kasi, sakitan. Ngayon ah, lahat na marupok sumubog na. talaga dahil una-una, Parang para ginagawa ng ibabad mga ka lang pulis sa ko. tubig. Kaya, Kanya-kanya niya. Tapos kailangan, kuya, wala pa. Hindi pa ako binigyan ng biyaya ng Diyos, yun pero ang alam ko nangyari para ngayon. kay yan. Dahil alam, sabi nga ni Ariel, walang ama nga makakakis sa kanyang anak. Dahil ang hiling ko sa ama, Tsaka yung mga na dating sana pasyente mapaayos din. ko ito. Mga Maitayo ko pinapalitan muli ko. ang ilaw o ang landas ng buhay. Dahil ang pangalan ng sa hanggan, landas ng buhay yan. Kaya ito po ay isa yan sa mga pinapanalangin ko din. Lubog. Kaya tayo, yung sinasabi namin sa inyo nga tuya 15, kahit mga bigyan natin sa panahon yan. Dahil yung mga salita ng Diyos, yan ang pinaka-importante sa ating buhay. Dahil kung wala yan, tiyak wala na rin tayo. Diba? Yan ang kusbigil sa atin eh. Yung salita nga nagmumula sa langit. Magkaroon tayo ng, lalo na yung pagtawag natin sa Kanya. Diba? Dahil ang Ama, Panginoon, pag sinabing Panginoon, automatic yan. Andyan sa ating harapan yan. Hindi lang natin ito nakikita. Pero maramdaman mo yan yung aura o pakiramdam sa puso mo. Kaya huwag kayong magliban. Kahit Santo Niño, yan, ng Berlin, na pag tawagin natin yan sila, automatic yan bumababa sa ating harapan. Pakiramdaman lang natin na sana po yung mga panalangin natin, hindi lang yung pang-material. Oo, importante yung pira. Dahil isa yan sa mga mahalaga sa atin. Dahil kung wala rin namang pira, alam natin yan na talagang kailangan natin yan. Dahil hindi lang tayo isa ang namubuhay. Marami tayong mga mahal sa buhay. Kaya lang, huwag lang po natin na naisin yung talagang sobrang yaman. Dahil ang sabi doon sa Timoteo, nga ang kayamanan ay ugat na saring kasamahan. Diba? Kaya hayaan na natin, ganito lang tayo. Mayroon konting negosyo, mayroon tayong napagkukunan ng hanap buhay sa araw-araw. Ang importante ay maging maligaya ang bawat pamilya. Mga anak ay naging mga masunurin. Kasi sa totoo lang, swerte lang siguro kayo sa mga anak. Pero sa mga anak ko, hindi ako naging swerte. Dahil hindi ko sila naiakay ng paggawa ng maputi. Then bakit? Hindi ko na ituro sa kanila eh. Ngayon, kung ituro ko sa kanila, magsalita ka pa lang ng ebanghelyo, Mama, mamaya na lang yan. Sus, Diba kahit ayaw nilang tanggapin, lalo na sa inuman. Kahit nasa inuman, magbukas ako ng ebanghelyo, Ma, bawal yan. Kasi alam mo nasa inuman, hindi bawal ang salita ng Diyos. Kung inyong tanggapin. Diba? Bawal lang yan kung hindi niyo pakinggan at hindi niyo tanggapin. Kaya kahit anong gagawin ko, pero pinipray ko pa rin yan. Mga ako ngayon, matitigas ang ulo, kahit sabihin nila ito, hindi. Kaya sa napakahirap, mahirap pala ang magpabago sa tao, lalo na kung nakita niya sa iyo, mismo sa mga magulang. Dahil wala sila nakita sa amin, kabutihan, kundi puro kabalbalan. Kaya siguro, dapat lang siguro magdusa kami, dahil limot talaga kami sa Panginoon. Kahit naging mga relusyo yung mama ng papa, sila, maniwala pa ako nga sila, kami lang talaga mga suwain ng mga anak. Dahil siguro kaya nga kung wala pa akong nalalaman sa ganitong pananampalataya, sunod daw tayo sa tradisyon. Diba? Ganun ang mga salita ng tao. Kung anong nakaugla ng tao, sunod na lang tayo. So, yun po ay pagliligaw pa ng tao. Kailangan ang salita ng Diyos ay hindi maalis sa ating puso. Bagaman tayo ngayon, nagkaroon tayo ng pag-alinlangan. Dahil bakit? Maniwala ka sa hindi. Nag-alinlangan ako sa pusadong ito ng sa umpisa pala. Dahil bakit? Ang dami kong pagkakasala. Ang dami kong, ganun ba? Sabi ko, ganun ba ganun kabait ang Ama? Nga sa isang iglap, papatawarin niya ako sa aking pagkakasala. Ganun pala. Kaya lang yung may kondisyon niya. Magbago ka. Lahat ng mga problema mo, aalisin ulit kung magbago ka. Sundin mo ang mga panuntunan
Ano palang tuntunan ng Diyos ng unang binigay? Yung igalang araw ng Sabat. Yung unang naibanggit ng ating kapatid Ariel. Yun ang pinaka-importante dahil ang Sabat ay sa Panginoon. Lahat pag-aralan, lahat ng kabanalan ay pag-aralan. Mensahe ang importante sa atin. Mensahe mula sa langit na hindi tinatanggap ng tao. Nga wala daw Diyos bumababa. Walang mga banal na espiritong magsasalita. Hindi totoo yan. Dahil yan ay katotohanan. Excuse me na po. Mali yan sa mga paniniwala ng iba. Kaya, swerte po tayo ngayon. Napakaswerte ninyo at napakaswerte